Umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Maraming salamat sa iyong panahon upang tayo magsama-sama para sa gawain ito. Dito na po tayo sa mga awit, 26:7. Aking pong babasahin. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Sa aming dakilang Ama, Diyos na Rabam, isa katakop, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, namin Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito ay awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Maganda ito mga kaibigan, pag gising natin sa umaga, tayo ay awit. Pwede natin awitin yung salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, no? Kung ano pa man, no? So, pwedeng akapila, pwede gamitin natin yung ating cellphone, tapos sundan natin. So, balit minsan dahil sa dami natin ginagawa, busy po tayo. So, akapila, no? Tapos dito sa aming practice sa Victory Church, 1 oras yung prayer. So, pwede kang umawit muna, magbasa ng salita ng Diyos, tapos magbulay-bulay, prayer. Bulay-bulay, tapos prayer, tapos awit, no? So, ito na po, no? So, sa iyong abang lingkod, pag gising sa umaga, ay umaawit, no? Umaawit, okay ha? Siyempre, magbasa ng Word of God, prayer. So, awit ng papasalamat, awit na pagsamba, awit na papuri. So, ang aking inaawit po ay lagi kitang pupurihin, napakabuti mo, Panginoon, buong puso, kay buti-buti mo, tapos sa presensya mo. So, ito yung inaawit ko po, no? So, yan, no? So, pag-gising natin sa umaga. So, dito ngayon, yung sa pag-awit natin ng papasalamat sa Panginoon. Kahit saan tayo, pwede po natin gagawin. Kasi po, paminsan-minsan, habang nagda-drive po ako, ay inaawit ko po yung mga awiting po ito. Tapos ang iba, no? So, ayon sa kanilang patutuo na habang naglalaba, nag-aawit para sa Panginoon. So, ibig sabihin na pasalamat tayo dahil tayo ay may mga multitasking, no? So, naglalaba, nag-aawit. Ano mang ginagawa, umaawit, no? So, ibig sabihin na pwede nating gagawin. Tapos, lalo na ngayon dahil halos lahat tayo ay may cellphone. Halos po tayo lahat ay may cellphone. So, ano mo na yung cellphone para sa mga awit, maririnig mo na, no? So, yan, no? Yun ang advantage po ngayon sa technology, sa gamitin natin. So, yan, no? So, tapos, yan ang tungkol sa awit. Dito naman sa gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Dito po nalaala ko si Tito Mering, yung aming tito sa Barrio 7, Norala, South Cotabato, no? Barrio City, Norala, South Cotabato. Barrio City, Norala, South Cotabato. So, doon mayroong si Tay Ugo, may Tianggi o kaya may tindahan. So, pagtapos trabaho sa farm, pumupunta doon, no? Kasi may bibilhin o kung ano pa man. Tapos si Tito Miring magaling magkwento, no? Kuwang-kuha niya yung pati matatanda, kaming mga bata, nakikinig sa kanya, nakatutok sa kanya. Kasi noon wala pang TV, no? So, kunti pa lang may TV, tapos ang aming pinapakinggan, radyo at saka comics, no? So, yan, no? So, ibig sabihin, ginamit ni Lord si Tito Miring na mapakinggan namin ang Word of God dahil sa kanyang mga kwento, no? Isa sa mga kwento niya na naalala ko pa ay yung si Pedro ng isda at sa kanyang kasama ng buong gabi, no? Subalit wala silang nahuli. Subalit yung dumating si Jesus, sabi niya, pumalaot po kayong muli at saka iladlad nyo sa kanan. Tapos sabi ni Pedro, halos buong gabi kami na nangisda, wala kami na. Subalit dahil sinabi nyo, babalik kami, no? So bumalik si Pedro.
Tapos nakahuli sila ng marami, subalit ang lambat nila ay hindi na ano, no? Hindi nasira. So yan, no, sharing. Tapos, mas maganda mag-ibig kung halimbawa pupunta tayo sa ating friends. Aawit muna tayo, kahit isang awitin lang. Tapos mag-share ng Word of God. Lalong-lalo na ito, no? I-type natin cellphone natin at i-share. So, pag ako'y magbakasyon, no? Tinatanong ako ng mga pinsan ko, sabi niya, anong pasalubong mo? Tapos sa Ilonggo, sabi ko, ang paghidait kag pagigugma, ibig sabihin pag-ibig at kapayapaan. So ito ang maganda na ibibigay natin po sa kanila. No? So magkunting awit habang nagkakape, awit, tapos mag-share ng Word of God, tapos magkwentuhan. Kasi mga kaibigan, para maiwasan natin yung kwentuhan yung buhay ng ibang tao. No? So yan po ang gagawin natin. Napakaganda pag yan po ang gagawin natin. So yan, no? Awit ng pasasalamat ay aking inaawit, gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. So, di ba, napakaganda, no? So, kaya tandaan po natin mga kaibigan, basahin ko pong uli. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit, gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit, no? So, saan man tayo, mag-ready tayo ng isang verse tapos i-share natin. Para napakaganda. At saka sa ngayon po kasi i-dial na natin sa ating cellphone. Makukuha natin yung verse, kung ano bang version ang gusto, i-type lang sa cellphone. Tapos nandyan, tapos i-send natin. So, di ba maganda pag yan ang i-send natin. No? So, napakaganda, napakabuti, napakadakila ang ating Panginoon. Kaya gawin po natin na i-share ang kanyang salita sa ating kapwa. No? At pag yan ang gagawin natin, napakaganda. No? Dahil maaring ang ating na share na salita ng Diyos ay akma doon sa tao para siya ay gabayan na maging maayos ang lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, O Lord. Tulungan mo kaming ma-share po namin ito. At Lord, gamitin mo po kami sa makapangyarihan paraan para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, sa aming dakilang Diyos, ang Diyos na Rabam isa katakob, dinadahin po namin ito sa matamis sa pangalan yung anak na si Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Lahat po yung nagsabi ng amen. God bless us all.